alam na natin na naduduwag na talagang monster na yan. Bakit tinawag na monster? Wala namang monster na takot. Yung monster, kinatakutan yan ng mga bata. Bata lang natatakot sa'yo. Japanese tortor. Hindi ka na monster ngayon. In a way, I told you, you're not monster. You are Japanese tortor. Motherfucker! John Riel Casimero, isang halimaw na boksingero na may tunay na lakas sa kanyang mga suntok. Nakakamangha ang mga huling laban nito kung na mga boksingero na gustong makalaban ang pinakamagaling noon sa bantamweight division at ngayon nagbabadya at susubukang baklasin ang mga taong malalakas sa super bantamweight division. Noong November 30, 2019, nakalaban nga nito si Solani Tete para sa WBO Bantamweight title sa England. Kahit pa si Tete ang pinapaboran ng mga analis sa laban na ito, ginulantang nga nito ang lahat kung saan tinapos agad ni Casimero ang laban sa third round sa pamamagitan ng sunod-sunod na malalakas na suntok. December 2012. Casimero got him. At pinatunayan nito na kayang-kaya niyang palabutin ang matigas na Tete ng Africa. 1 minute 20 seconds and Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. And he's done. Look at this now. There's nothing really clean conclusive. He got caught on the top of the head there, Tete, but he's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Solani Tete. New WBO Bantamweight Champion of the World. Sa mga laban ni Casimero na nagbigay pansin sa kanyang pangalan ay noong nakatunggali nito si Duke Maika. Hindi nagsayang ng oras itong si Casimero tapusin itong si Maika, kung saan isang matinding uppercut ang binitawan nito para matapos agad ang laban sa third round. Nag-angas pa nga itong si Casimero at pinakitaan pa ng one-hand push-up itong si Maika pagkatapos ng kanilang laban. Doing one-arm push-ups wants to get more of a workout. Look at that! Gusto mo maka-join doon sa parang tumapos din ang laban. And parang ano no? Parang food. Dumayo pa nga itong si Casimero para labanan itong si Charlie Edwards sa O2 Arena sa London, England bilang undercard sa laban nila Triple G at Kell Brook. Malaking laban nga ito dahil sa mga panahon na iyon ay higit na mas malakas itong si Edward kumpara sa mga naunang mga nakalaban ni Casimero. Sa umpisa pa lang ay matitinding suntok agad ang pinaulan ni Casimero kay Edwards at tinapos ang laban sa pamamagitan ng isang left hook. Bu kadar uzak mesafeden bunu başarması. Aparkat almaya başladı gibi. 4. roundda. Şimdi bir aparkat. Arkasından. Sağ kroşe çok sert. Aparkat geliyor. Bir tane daha geldi. 7. roundda Casimero fena bir baskı kurdu. Rocky. Anthony Kroll'la karşılaşmasında yeni bir round yine. Sağ kroşe süper. Müthiş bir sol kroşeyle tamamlıyor. Aparkat tutmadı. İkincisi de güzel bir örnek. Şanslı yumruk anlamında. Şimdi Casimero. Sağ kroşe geldi. Tam kulak dibine. Aparkat tutmadı. Ve bir sol kroşe. İnanılmaz bir sol kroşe. Ve İngiliz boksör Casimero
Acımasız bir adam. İşte bakın knockout. Dünya şampiyonluk unvanını korumaya da. İşte bakın bu sol kroşe sonun başlangıcıydı. Gerçekten de indirici yumruk bu olsa gerek. Sonrasında aparkatla başlayan ve yumruk kombinasyonlarıyla da bakın aparkat gelecek burada. İşte bakın bam, sol aparkat, sağ kroşe. Ano sa tingin nyo mga idol? Kaya bang pagharian ni Casimero ngayon ang Super Bantamweight Division? At matuloy na kaya ang inaabangan ng mga boxing fans na Inoue versus Casimero? Comment down below your opinion. Anong masasabi nyo sa lakas ni Casimero? Hanggang dito na lang tayo mga idol. Maraming salamat po.